Nakarating pa rin sa Senado ang articles of impeachment ni VP Sara sa kabila ng tensyon sa Senate building kahapon. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, tuloy na nga ba ang impeachment trial kahit bago lang din ang liderato ng Senado? Cheryl, iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na walang sino man sa 13 miyembro ng majority ang nagsabing ayaw nilang magkaroon ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya sa Lunes sa May 18, magko-convene na ang Senado bilang impeachment court at manunumpa na ang mga senador bilang mga hukom. Ilang minuto bago ang sunod-sunod na putok ng baril sa loob ng Senado, dumating na ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mula sa Kamara. Pinirmahan na rin ni Senate President Alan Peter Cayetano ang sulat mula kay House Speaker Bogie D para opisyal na kumpirmahin ang pagtanggap sa mga dokumento. Sa Lunes, May 18, magko-convene na ang Senado bilang impeachment court. Dadalo rin ang House Prosecution Panel sa pag-convene ng Senate Impeachment Court sa Lunes. Nag-meeting na raw ang majority kagabi at hindi nila babaguhin at mananatili ang impeachment rules. Pero nakadepende pa rin daw yan kung may magmosyon mula sa minority bloc. Sinabi ko doon on Monday or the soonest time or forthwith, no? If everyone agrees on the rule, I do not see any reason why hindi kami makapag-convene sa Monday. Oras na mag-convene ang impeachment court, manunumpa na si Cayetano bilang presiding officer at ang 23 senador na tatayo bilang senator judges. Susundan niya ng pag-i-issue ng summons at paghingi ng sagot mula kay VP Sara at yung pre-trial. Matapos niyan saka lamang aandar ang proseso. Hindi naman masabi ni Cayetano kung kailan magsisimula ang aktwal na paglilitis at kung gaano ito tatagal. Pero pagtitiyak ni Cayetano na hindi nila ide-delay ang pagsisimula nito dahil susundin nila ang rules sa ilalim ng konstitusyon. Iginiit din niyang walang sino man sa 13 miyembro ng Senate majority ang nagsabing ayaw nilang magkaroon ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. The biggest issue for me is the balancing between the legislative work given the mga crisis na humaharap. Sa caucus, agree kami lahat, there's no reason whatsoever to dilly-dally. Okay? Having said that, syempre, kung may nag-bring up na ito yung mga ganyan, etc., bukas na yan or whatever ganyan, baka magbotohan. But so far, yung aming 13, ang sinasabi, there's no reason why not to convene and take our oaths on Monday. Tuloy-tuloy na rin ang pagpupulong ng House Prosecutors. Sa ngayon, kinumpirma ng ilan sa mga tatayong prosecutors na sina Congresswoman Laila de Lima, Congressman Joel Chua at Congressman Chel Jokno na naghatian na sila sa tatalakaying articles. Si Vice President Sara Duterte naman ipinauubaya na ang mga susunod na hakbang sa kanyang mga abogado. We have a defense team, impeachment defense team who takes care of the issues and concerns regarding the impeachment. So I leave it up to the lawyers to do their work. Nauna nang sinabi ni Attorney Michael Poa na handa silang depensahan ang bise at sagutin ang lahat ng aligasyon sa tamang forum, ang impeachment court. Cheryl, hindi kinakailangan na personal na agad humarap ni VP Sara sa mismong araw ng pag-convene ng impeachment court, pero kailangan niyang sumagot sa proseso ng paglilitis. Karaniwang kapag nagsimula na nga itong impeachment trial ay maaring humarap siya mismo o sa pamamagitan ng kanyang abogado. Kailangan magsumite ng depensa ng opisyal na sagot sa articles of impeachment. At kung kailangan naman ng testimonya o kung nais si VP Sara na magsalita, ay maaari pa rin siyang personal na humarap sa Senado. Cheryl. Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.